The most embarrassing thing that happened to Hazel's life was after coming to this place. Lahat ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa sa Amerika, ginawa niya na rito. Katulad ng pagbaon ng takong na sandal niya sa lupa. Ang makita ni Adonis na kababa ang pantalon niya at lalo nang madulas sa pilapil at bumagsak sa putikan. At ang pinaka-worst na naranasan niya ay ang pumasok sa banyong binata na wala siyang saplot. Idagdag pa ito naghanda ng underwear at napkin na isusuot niya. Dahil nahirapan siyang tumayo para itaas ang pantalon niya, ito na rin ang gumawa. Kung pwede lang burahin niya ang mga bagay na to sa buhay niya, nagawa na niya. Pero hindi naman pwede dahil nangyari na. Kahit itanggi niya rin to, hindi pa rin mabubura sa isipan niya ang kahihiyan na to. Maring pumikit siya, tuminga na malalim. Kasalukuyang nandito siya sa kwarto at balak niyang lumabas para kumain ng tanghalian. Pero pag gusto niyang itapak ang na-spray na paa niya, napapasinghap siya sa sakit. At di niya mapigilang mamutla dahil sumasakit din ang kanyang ulo at parang mahihilo siya sa labis na kirot. Pawisan at naiiritang umupo siya sa gilid ng kama, tsaka tumingin sa pinto. Di niya napansin ang pagtingin niya ron ay nakabadhana sa mukha niya, ang pag-asam na sana bumukas iyon. Pumasok si Adonis para tulungan ulit siya. Katulad kahapon na ito ang lahat ng umaasikaso sa mga kailangan niya. Kapag gusto niyang pumunta sa banyo, nasa tabi agad niya ito para tulungan siya. Kapag kakain naman siya, inihahanda nitong lahat at sa totoo lang, nag-e-enjoy siya sa pag-aalaga ng binata sa kanya. Nang makarinig siya ng kaluskos sa labas ng pinto, kumislap ang mata nito sa antisipasyon. At nang tuluyang bumukas yon, dumungo si Adonis, hindi niya namalayan, may munting ngiting pumiskil sa labi niya. Abot niya ngayon na para may sorpresa itong natanggap at ang saya nito natanggapin yon. Napansin man yun ni Adonis, hindi siya nagkomento at pinunayon. Ito kasi ang unang beses na nasilayan niya ang hindi ng dalaga at aminin niyang mas gumanda pa to sa paningin niya. Her gloominess was instantly replaced by her glowing face after she smiled. She was like an innocent child waiting for her parents to come home from work. Hindi lang iyon, parang dito yung babaeng walang pren ng bibig at palagi nakaangil sa kanya. Katunayan mas gusto niya kung gantong palagi kumilos ang dalaga. Ganon ang tingin ni Adonis sa dalaga. Pagkatapos pumasok siya at makita ang ngiti nito. Muntik pa siyang matigilan at matulala sa ngiti nito. Gutom ka na? Tanong ni Adonis kay Hazel na mabilis tumango at matamis ngumiti. Sa pagkakataong to, natigilan siya at napatitig sa mukha nito. Yes, I'm really famished, tugon ni Hazel. Na makitang nakatulala lang sa kanya si Adonis na tanto niya, baka hindi ito naintindihan ang sinabi niya, kaya naman mabilis nang sinabi niyon sa lengguaheng Tagalog. Oo, gutom na ako at nagwawala na mga bulati ko sa tiyan. Saka lamang ngumiti si Adonis, yung iting walang bahid ng pangaasar. Binuhat siya nito at lumabas ng kwarto niya. Ang ganda mo pag nakangiti ka. Bulong ito, diretso ang tingin sa dinaraanan nito. Parang dito nagsasabi ng katagang ito dahil hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Namilog ang mata niya nang marinig iyon at napahawak sa bibig niya. Nakataas nga magkabilang sulok ng labi niya, tanda na nakangiti nga talaga siya. Agad na bura yon at sumimangot. Bakit ba siya ngumiti pa rito kung gantong pupunahin din ito? But after she realized that he complimented her, she couldn't help herself from smiling. She really likes it when someone is admiring her beauty. Binaba siya nito sa silya at bago siya makapag-react, hinaplos ng hinlalaki nito ang gilid ng kanyang labi. He gently pressed her lips and smirked. Napahawak siya ron at pinaningkitan to ng mata. Kumindat ito sa kanya at di niya alam kung ba't biglang sumikdo ang nahihimbing niyang puso. Her face reddened and her stomach churned in delight. Parang lumiwanag pa ang palibot nito dahilan para may bumara sa lalamunan niya. Sino nagbigay ng karapatan sa'yo na pwede mo akong hawakan sa mukha? Kahit na ginawa niyang intimidating ang tono niya, lumabas pa rin na mahina yon, lalo pa nga't nautal siya. And she wants to hit her head with bricks in irritation. Bakit ba siya naapektuhan sa simpleng kindat lamang nito? May sariling isip ang daliri ko. Napahanga raw kasi sa ngiti mo, tama ba ako? Itinaas nito ang kamay at gumawa ito ng thumbs up sign. Pagkatapos ginalaw nito ang hinlalaki para lumabas na sumasang-ayon sa sinabi nito. He even made a wick sound, para isang puppeteer sa ginawa nito, especially when he wriggled and bent his finger as if nodding his head. You don't look funny, she said as she covered her mouth, suppressing herself to show her smile. She would never laugh at his jokes. Ayaw niyang isipin itong nasisihan siya sa ginagawa nito. Napangiti ito at naglagay na ng pinggan sa harapan niya. Kumain na tayo. Saad nito at naglagay ng pagkain pero napatigil siya sa pagnguya at napaubo.
Mabilis na nailuwan niya ang nasa bibig sa kanyang kamay. Na makitang yon ay pigil ang sariling sigawan si Adonis na tiningnan niya ito. Di ba nito alam na sa lahat ng pagkain ito ang pinaka-ayaw niyang nilalagay nila? Bakit sinabi naman na ba sa kanya? Nanunuyang asik na munting isip niya. Whatever. Hindi nga niya sinabi rito pero ang luya pa ang ilagay sa pinggan niya ang kinaiinasan niya. Hindi ba masarap? Takang tanong nito at lumapit sa kanya. Tiningnan nito ang nasa kamay niya at kinuha yon. Ayaw mo ba ng luya? To her shock, he put it in his mouth and chewed it slowly. She widened her eyes and stared at him dubiously. Hindi siya makapaniwala na ang nanguya at galing sa bibig niya ay walang pag-aalinlangan na kinain ito. She watched him swallow the ginger he just chewed. Kahit nang bumalik to sa upuan nito at tinuloy ang kinakain, ay hindi pa rin siya nahimasmasan. Nanatiling nakatitig siya sa binata habang nakanganga. Bakit hindi ka pa kumakain? Usisa nito na makitang hindi pa rin siya kumikilos. Tumingin to sa pinggan niya pagkatapos ay sa mukha niya. Hinila nito yon at pinili lahat ng luya sa ulam niya, nilagay sa sariling pinggan. At pagkatapos ay tinulak sa kanya at nagmestra na kumain na siya. Hindi pa rin natatauhan na sumubo siya. Hanggang sa matapos nga siya ay panay ang sulyap niya sa binata. But he remained undisturbed and finished his food, na para bang hindi ito ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang buong kalamnan niya. Uhugasan ko lang ang mga pinagkainan natin bago kita tutulungan na magpalit ng napkin mo? Anito. It was as if the thing he said was just a normal thing to do. Hindi na, kaya ko na. Mabilis sa tanggi niya pero tinaasan lang siya nito ng kilay. Kaya mo bang pumunta sa banyo? Tinignan nito ang paa niya para ipaalala sa kanyang dahilan kung bakit inaalagaan siya nito ngayon. Wala sa loob na ginalaw niya iyon dahilan para mapangawi siya at suminghap. Mukhang sa pagpipilit niyang tumayo kanina na ibigay niya ang buong bigat niya roon. Kaya ito parang mas lumala ang sakit noon. Bakit hindi yata nawawala ang sakit? Nakangiwing usal niya. Nilagyan mo ba ng pressure yung paa mo sa pagtatangkang tumayo? Tanong ni Adonis. Pinaikot ang kinaupuan niya. Pagkatapos ay yumuko at maingat na hinawakan ng may bandage na paa niya. Sa ginawa nito pakiramdam niya, nakarelax sa mga paa niya. Kanina tinangka akong tumayo. Pag-amin niya. Kung ganyan na hindi mo alagaan niyang paa mo, isang buwan kang di makakalakad. Pananakot nito sa kanya. Gusto mo bang sa sunod, ako nang magpapaligo sa'yo? She glared at him sharply. Nag-e-enjoy ka na, inaalagaan mo ko. Dahil nasisilayan mong hubad na katawan ko. Pagkatapos sabihin yon, napatitig siya sa binata na unti-unting humingiti. At ilang segundo lang naging tawa yon. Animo sayang-saya pa ito dahil sa sinabi niya. Sino ba naman ang hindi mag-e-enjoy kung palagi kong nasisilayan ang katawan mo? Bumukas ang lustful expression sa mukha ni Adonis at palamlam ang mga mata. He licked his lips seductively and said hoarsely, Hindi mo lang alam, pero sa unang pagkakataon na makita kita, gusto na kitang tikman? Nagwawala ang nota ko sa loob ng boxers ko at gusto nang pumasok sa napakaganda at nakakatakam na hiyas mo? Yumuko ito at lumapat ang labi nito sa paa niya. Sa halip na ma-turn off at magalit sa sinabi nito, napahingal siya. Tumutusok man sa balat niya ang balbas nito, parang nakikiliti ang pakiramdam niya. Napakagat labis at napanunok. Kahit gusto niyang pigilan ang sariling umungol at mag-react, ay gumawa pa rin ng ingay ang lalamunan niya. Biglang huminto si Adonis at tumayo. Nang matantong muntik na siyang bumigay sa pangaakit nito, animo natukan ng ahas na namutla siya. Gosh! Nasaan ang kamalditahan niya? Ang dignidad niya bilang babae? Hindi ba't dapat sinipa niya sa mukha si Adonis sapagkat ang mga sinabi nito'y nakakabastos na sa pagkababae niya? Ngunit bakit iba ang naging reaksyon niya? Birhen pa siya pero dahil sa ginawang pangaakit ng binata, parang may karanasan na siya at tinaagiw ng kanyang petsay? At dapat na rin ninisin gamit ang malaking sandata ni Adonis. Nakangisi na si Adonis habang nakamasid sa kanya. Na unti-unting bumaba ang mukha niya sa pagkalalaki nito, ay mabilis tong tumalikod at sinimulan na ang paghuhugas ng pinggan. But she was sure that she caught sight of his boner. His cock was hard. Even if she will not see it with her bare eyes, masasabi niyang malaki ito. Iniisip pa lang niya na sisisid yon sa perlas niya, nawawalan na ng lakas ang tuhod niya. Tapos naisip niya, paano nga ba lumangoy ang isang magsasakang katulad ni Adonis?
Eksperto ba ito sa kama? Madadala ba siya nito sa ibang planeta? Mararanasan din kaya niya na sinasabi ng kaibigan niya na maaabot niyang langit? Bigla uminit ang mukha niya. Mariing kinurot niya ang binti niya para gisingin ang sarili sa kung ano-anong kahalayan na pumapasok sa utak niya. Kung hindi dahil sa ginawa ni Adonis na to, hindi niya maiisip ang salitang sex. Mga boto. Nagdedesisyon si Adonis na maglaba ngayong araw sapagkat marami rin siyang labahin. Hindi niya yun nalabhan noong isang linggo kaya't ito at puno ng hamper niya. Idagdag pa na ang mga pinagpilitan ni Hazel. Mabuti na lamang at may washing machine siyang nabili nung nakaraan na ginagamit niya sa paglalaba. Mas madali na sa kanya ito at hindi niya kailangan kuskusin pa ang mga lalaban niya. Lalo na kapag pagod siya galing sa bukid, hindi na siya mahihirapan. Binanlawan niya ang mga latapos ng masabon at nilagay sa spinner pagkatapos sinintay na matapos yon. Pagkatapos nilagay niya sa laundry basket, binitbit niya yon at pumunta sa bakuran. May sampayan doon kaya dito niya sinampay ang mga nalabhan niya. Mataas na ang sikat ng araw, kaya't baka mamayang hapon, tuyo na mga ito at pwede niya nang tupiin at ilagay sa cabinet. Nang kuring niya ang isang panloob at isampay ay nakarinig siya ng malakas sa singhap. Agad nilinga niya si Hazel na nakaupo sa bangkito. Dito nito piniling maupo kaninang tinanong niya kung saan niya ito dadalhin. Gusto raw nitong tumanaw sa labas at suminghot ng malinis na hangin. Nababagot na raw to sa loob ng very plain niyang bahay at wala itong makita kundi ang mga nakasabit na damit niya. You wash my clothes and animo hirap na banggitin itong underwear na naisampay na rin niya. Kita niya rin ang pigil na hiya nito dahil ang pamumula ng leeg nito. Naitaas pa nito ang nakakayom na kamao, parang hindi alam kung ano ang gagawin. May problema ba kung nilabhan ko pati mga panloob mo? Kaswal na tanong niya pero naningkit ang mga mata nito. Kaya naman parang nangaasar na kinuha niyang muli ang isa sa basket at pinakita yon dito. He twirled in it his fingers with a teasing expression written on his face. Nahiya ka ba na maliit to kumpara sa bra mo? Tanong pa niya. Huwag ka mag-alala at kinuskus ko naman tong mabuti. Naalis din ang stain ng dugo. Wika niya tiningnan pang mabuti. Iyon, tsaka na patango-tango. Adonis! Tumitiling sigaw nito sa kanyang pangalan. Di na lang ang leg nito ang namumula kundi pati na ang buong mukha nito. Nanlilisik din ang mata nito sa pagkakayamot sa kanya. Baka kung may bato lang sa tabi nito, kinuha nito at ibinato na sa kanya. Bakas din sa mukha nito ang matinding hiya. Are you lunatic? Stretching me like that? She yelled furiously. Bitawan mo yan ngayon din. Naiiskandalong sigaw pa muli nito. Humalakhak siya at sinampay muli iyon. Nagtataka ako kung ba't ang lit ng pamaba mo habang yung taas mo malaki ang size? At sa pangatlong beses ang nabanggit niyang undergarment ng dalaga, kinuha niya sa basket. He showed it to her and he saw how she went ballistic. Kung di lang may spray ang paa nito, sinugod na siya nito. You shit, it's not funny. Nababaliw ka na, Adonis. Walang kahit sinong babaeng magkakagusto sa'yo dahil sa ginagawa mo eh. Lahat ng lumalabas sa bibig nito ay mga swearing words, kaya napapailing siya. Kasalanan talaga niya kung ba't minumura siya nito pero hindi lang niya lubos maisip na lahat yata ng dirty words na banggit na nito. At mukhang sarili nitong sabihin yon dahil hindi man lang to kumukurap nang sinisigaw nito ang mga yon. Okay, titigil na ako. Pagsuko niya tinuloy ang pagsampay. Pero sumisipol pa rin na halatang inaasar pa rin ang dalaga. Sinusulyapan pa niya ito at kinikindatan na lalong dumidilim ang mukha sa pagkabwisit sa kanya. Habang si Hazel nagpupuyos ang kanyang kalooban sa ginawang biro ni Adonis. Idagdag pa ang kahihiyang naramdaman niya sa kaalamang nilabhan nito ang mga undergarments niya. Ang balak sana ng dalaga ibasura na lamang, lalo pat may stain ng dugo niya. She did not expect him to wash it. Akala niya mandidiri to dahil lalaki to, pero parang walang anuman yon sa binata. Aaminin niya hindi siya marunong maglaba, pero nakita niyang may washing machine naman na gamit ang binata, kaya di na siya mahihirapan pang maglaba. Hindi na siya iiyak na magkukuskus siya ng damit niya. Her mother tried to teach her how to wash her clothes or wash the dishes, but she rejected the idea of ruining her beautiful hand. Ang rason niya, ano pang silbi ng kasambahay na binabayaran nila kung siya lang din naman ang gagawa nun, hindi ba? Ang sabi ng iba, mga laking Amerikan na marunong naman sa lahat ng gawaing bahay, pero ibahin siya dahil lumaki siya na may mga katulong at yaya na gumagawa nun sa kanya. Lahat ng kailangan niya nakahanda na at di niya na kailangan pang i-extend ang kamay para gawin ng mga to.
Sa talim ng tingin mo sa akin, nahuhulaan ko na chinachop-chop mo ako sa utak mo. Wika ni Adonis na siyang pumutol sa malalim na pag-iisip niya. Nakapangalumbaba ito sa kanya at nakangiting pinagmamasdan siya. Ilang dangkal na lang ang layo ng mukha nito pero inignora niya yon. Talaga? Sa mga kahihiyang inabot ko sa'yo, ang gusto ko nilang gawin, putulin na yung kaligayahan mo? Singhal ni Hazel sa mukha ni Adonis. Pagkatapos sinulapan niya ang ibabang katawan nito. At dudurugin ko yung balls mo. Hindi man lang kababakasan ng takot ang mukha ni Adonis nang umisi pa ito. At pakiramdam niya sinilaban siya ng apoy nang walang paalam kinuha nitong kamay niya. Ilapit yon sa namumukol na nito kahit na hindi pa yun gising. Bakit mo binawi ang kamay mo? Akala ko ba dudurugin mo? Natatawang tanong ni Adonis sa dalaga na ngayon singpulan ng dugo ang mukha. Lumunok si Hazel, sumulyap sa may bandang pagkalalaki nito. Napakurap siya ng ilang beses bago binawi ang mata, bumalik sa mukha na nakangising si Adonis at pareho nilang nakita ang pagdaan ng ibang emosyon sa mata ng isa't isa. They already got the meaning of it but they chose to ignore it. Lalo na si Adonis. Oras na hinayaan niyang sariling alipinin siya ng pagnanais ay baka papunta sila sa komplikadong relasyon. Bisita niya si Hazel at anak ng kaibigan ng kanyang ina. Alam niya ang ibang tao ngayon ay na-engage na sa premarital sex at kung nanaisin nilang tawirin ang tulay na ito ay talagang dapat alam nilang konsekwensya. Isa pa hindi niya alam kung ano nga ba talagang saloobin ng dalaga. Nilagyan man niya ng X ang pangalan nito ay yun pa rin para sa pagiging wife o girlfriend material nito. Ibang usapan na kung tungkol sa bagay na yon. Kung pareho nilang gustong magkaroon ng benefits ang relasyon nilang dalawa. Pero araw-araw silang nagbabangayan at di pa sila magkaibigan. Kaya't paano nga abot yun sa ganon? Tapos, bago magkakilala na sila, niwala pa nga isang buwan na naririto si Hazel sa bahay niya. Kaya naman mas pinili niyang idaan sabi at inisin ito. If you really let me, kung hahayaan mo akong gawin yan, ay bakit ka lumalayo? Biglay hirit nito at tinaas ang noo. Animo nilalakasan lamang talaga ang loob para sabihin yon. Inextend pa nito ang kamay nang akmang aabotin ang kanyang pribadong katawan. He swiftly held her hand and leaned down. Ang labi niya dumidikit sa namumulang tenga nito. Nilabas niya ang kanyang dila at dinilaan yon. Pagkatapos ay bumulong. Kapag hinawakan mo yan, ihanda mo ng sarili mo dahil tutuklawin ka niya oras na nagalit siya. Puno ng pagnanasang usal niya. Kung payag kang matuklaw, pwede nang ituloy sa loob. Mabilis na tinulak siya nito, and he swore that he saw her shudder and bite her lower lips. Even her eyes were twinkling with lustful expression. Kung papayag akong tuklawin niya, kaya mo ba akong dalhin sa lugar na makakakita ako ng maraming bituin? Madadala mo ba ako sa ibang daigdig? Tanong niya. Hinahamon mo ba ako? Seryosong tanong niya. Paano kung oo ang sagot ko? Balik tanong niya. Alam mo ba ako nung pinapasok mo? Humina ang boses ni Adonis at matiim na tinitigan si Hazel. Kung alam mo, bakit hindi mo ako halikan ngayon din? Hindi kita huhusgahan kung ikaw ang hahalik sa akin. Ngunit hindi tuluyang naglayo ang mukha nila, kaya't kita niya ang pagtutok na mata nito sa mga labi niya. Bahagyang kiniling niya ang ulo at dumampi ang labi niya sa labi nito. Di niya yon pinalalim at bastang nilapat na lamang niya. He just wants to test her if she would initiate a kiss with him. Kung ito ang magpapalalim nun, halikan mo ko. Yung mapupukaw mo talaga ang kagustuhan kong angkinin ka? Usal niya sa pagitan ng labi nilang dalawa. Pero hindi ito kumilos at kaya't napabuntong hininga na lamang siya. Nang akmang ilalayo niya na ang kanyang mukha ay naramdaman niya ang pag-ikot ng kamay nito sa batok niya. Gumalaw din ang labi nito at nagsimulang halikan siya. His eyes darkened. Kahit nakaupo ito at nakayuko naman siya, hindi pa rin to naging hadlang kay Adonis para haklitin ang bewang nito para tumayo silang dalawa. Mahigpit na niyakap niya to sa bewang. He pressed his body to her na pati yata hangin, mahihiyang daraan sa gitna nila. At bigla siyang natauhan ng lumikha ng ingay ang paglunok nito. Mabilis na nalayo niya ang mukha. Nagsusumigaw ang utak niya na hindi niya dapat patulan ang paghahamon nito. This is wrong. Seducing and flirting with her is all wrong. Hindi niya dapat sinimulan ng ganong biro sa dalaga. I'm sorry. Usal niya tinulungan tong makaupo bago tumalikod at iniwan to roon. He cannot let his yearning for that thing slave him. Nagyoko ng ulo si Hazel nang mawala sa paningin niya si Adonis.
Ang biglaang pagtutol nito sa halika nila ay pinagpapasalamat niya. Kung hindi yan ginawa ng binata, tuluyan na talaga siyang lulubugin ng pagnanasa. Crazy! Why did I give in to his seducing? Mahinang usal pa niya. He is actually joking, but why did I got deceived by his lustful voice? Mahina ba siya? Hindi. Dahil sa 25 years ng buhay niya, hindi siya pumayag na masira ng sino man ang kainosentehan niya. Hindi lamang niya maintindihan kung bakit si Adonis na hindi niya pa kilala ay muntik niya nang ibigay ang sarili nito. Sinabunutan niya ang sarili at umungol. Hazel, wake up! Pagkatapos sa nangyari kanina, parang bumalik na sila sa pagiging estranghero sa isa't isa. Katulad nung unang araw ni Hazel dito sa bahay niya, naging tahimik sila at di nag-uusap. Tinutulungan pa rin naman ni Adonis ang dalaga, subalit walang kahit anong salitang namatawi sa bibig nito. She just pursed her lips tightly and let him carry her. Di rin to makatingin sa kanya na maayos. Sa tuwing lalapit siya, magbababa ito ng tingin and then she'll start fiddling with her fingers or she will begin fidgeting. Her cheeks were so red like cherries. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa mas malala pa kaysa nung una magkakilala sila. Ito ang pinupunto niya eh. Ang magiging awkward silang humarap sa isa't isa at ito ang ayaw niyang mangyari. Mas maganda pa nga kung yung laging iniinis niya to tapos papatuloy nito at walang tigil magbabangay na naman sila. Ayaw niyang ganitong nagkakahiyaan pa sila gayong sa iisang bubong lang sila nakatira. Sa part niya hindi siya apektado kahit pa magtukaan sila ng isang araw. Pero ang inaalala niya si Hazel at sa totoo lang, natanong niya sa sarili kung bakit ganito ang reaksyon ng babae. Hindi ba't laking ibang bansa ito at mabarkada? Dapat sports pa rin to at ignorahin ang ganitong sitwasyon, subalit parang mas nahihiya pa ito. Ngayon, kasalukuyang nandito siya sa kwarto niya, kausap ang kanyang ina. Abala sa dokumentong binabasa niya kanina nang tumawag ito. Kamusta naman si Hazel John, iho? Hindi ba siya nahirapan mag-adjust sa paninirahan dyan? Tanong ng kanyang ina. Nasa tono ang pag-aalala para sa dalaga. Di na siya nagtaka na ganon ang ginamit itong tono dahil likas na mabait at maalalahanin ito. Isa pa pinagkatiwala na magulang nito ang dalaga sa kanila kaya't dapat lamang kamustahin nito ito. Kung may masamang nangyari sa babae, cargo pa niya. Dalaga naman to at kaya ba nitong protektahan at alagaan ang sarili? Pero syempre kailangan pa rin bantayan niya ito. Lalo pa nga't dahil lamang ito. Mabuti na lang di niya kaharap ang ina dahil makikita nito ang biglang pagbabago ng kanyang mukha na parang nag-guilty siya sa mga kalokohan niya. Feeling niya pinagsamantalahan niya ang kapusukan ng dalaga kanina. Likas na mahina sa tukso ang ibang mga babae, lalo na kapag inaakit sila at sa nakikita niya ganon si Hazel. Sa isang kalabit lamang niya, kahit na pinapakita nitong naiinis at mararamdaman mo yon sa kanyang tingin at tensyon na nakabalatay sa mukha nito. She's okay, ma, I think. Dugtong niya sa huling kataga na parang di siya sigurado. Kahit ang utos ng magulang niya ituruan mo siya ng mga trabaho, huwag mo naman sobrahan, Adonis. Hindi pa yan sanay sa mabigat na trabaho. Dapat hinay-hinay ka lang, ituro ang mga madaling trabaho. Siguro ang una mong ituturo yung pagwawalis, paghuhugas ng pinggan. I know, ma. Mahina siyang natawa at kinuwento ang tungkol sa pagkaputol ng kuko nito nang paghugasan niya ito. Pati na ang pagiging clumsy nito sa iba pang gawaing bahay. I can't believe she just cried like that. Mas gamay pa ng anak ni Rigor ang simpleng gawain dito. Natawa rin ang mama niya. Pero nang magsalita muli ito, may himig na ng pananaway ang tono nito. Stop making fun of her, Adonis. Pinapababa mong confidence niya kung pinagtatawanan mong ginagawa niya. Di naman. Tanggi niya kahit di na mabilang ang ginawa niyang kalokohan kay Hazel. Kung alam lang nito, paniguradong sa sermonan siya nito. O siya, matulog ka na't baka may gagawin ka pa bukas? Wika nito. Okay, ma. Good night. Sabihin mo kay Papa, bawasan ang pag-iinom ng tequila. Paalala niya. Ngayong tumatanda na kasi ang kanyang ama, nahihilig na to sa pag-inom na iba't ibang klase ng wine at alcohol na ang iba'y binili pa nito sa ibang bansa. Sige, iho. Nang mamatay ang linya, sumandal siya sa upuan. Huminga na malalim. Tinignan niya ang mga trabaho niyang kapapadala lamang ni Amira. Mukhang hindi siya makakatulong ngayong gabi sapagkat kailangan niyang tapusin ang mga to. Natambakan na siya kaya't sigurado na siyang magkakasunod na gabi. Mapupuyat siya. Tumilaok ng manok na matapos pirmahan ni Adonis ang mga natapos niyang dokumento. May ginagamit talaga siyang site na ginawa ng IT department ng kumpanya niya para mapirmahan ng mga kailangan niyang pirmahan. Simula nang tumira na siya rito, ito na ang ginamit niya.
Kung minsan lumuluwas siya kung talagang kailangang personal na naroon siya. Hinilot niya ang sentido niya habang humihikab. Marami pa siyang di natapos, subalit kailangan muna niyang umidlip. Nahiga na siya sa kama at nagtaklob ng kumot. Nang muli siyang magmurat ng mata, sumisilip ng araw sa bintana niya. Inabot niya ang kanyang cellphone sa mesa at tinignan ng oras. 3 oras lamang ang naging tulog niya. Pero okay na sa kanya to. Minsan kasi 1 o 30 minuto ang tulog niya pag ganitong marami siyang trabaho sa bukid at sa kumpanya. Agad siyang lumabas at napasulyap sa nakasarang pinto ni Hazel. Nagdadalawang isip kung kakatukin ba niya o hindi. Nagulat pa siya nang dahan-dahan bumukas yon. Hinintay lumabas ang dalaga at nang makita, nakataas ang isang paa nito habang pinipilit lumabas at mahinang napatikim siya. Kumukuha ito ng suporta sa hamba ng pinto. After that, he saw her hop like a rabbit. Pawisan to at kagat nito ang ibabang labi habang pilit binabalanse ang katawan para di matumba. He is amused to see her do that. Sa halip lapitan at tulungan to, pinanood niya ito hanggang sa makalapit sa upuan at naupo to doon na bakas ang kapaguran sa mukha nito. Akmang tatalikod sana siya para hindi nito matanto na pinapanood lamang niya ito pero bigla itong nag-angat ng mukha at eksaktong napatutok ang tingin sa kanya. Natulala ito at napaawang ang bibig. Sa reaksyon pa lamang nito, alam na nitong kanina pa siya nakatayo rito. Magandang umaga. Bati niya na parang hindi niya to pinapanood na mahirapan sa pagtalon kanina. Yeah. Tinangoan siya nito at nag-iwas ng tingin. Hindi mo na ako kailangan tulungan pa sa pagpunta ng banyo tapos ng period ko? Anitong di tumitingin sa gawin niya. Mukhang hindi pa siya nito handang salubungin ng tingin. Ang pagpunta mo sa kusina para kumain, di na rin ba kita tutulungan? Tanong niya takmang papasok na nang tawagin ito ang kanyang pangalan. Tumaas ang sulok ng labi niya pero agarang tinago ang kanyang ngiti sa pamamagitan ng paglagay ng kamao sa kanyang bibig. Adonis, kailangan ko pa rin ng tulong mo? Mahinang bigkas nito. Kaya naman bumalik siya tinulungan to. Di niya na to binuhat at pinaikot niya ang braso sa may armpit nito. Pero pareho silang natigilan di sinasadya, masagi ng kamay niyang dibdib nito. Maski siya na iling din kahit di niya intensyon yon. Nagyoko ng ulo si Hazel pero nakita pa rin niya. Kinagat nito ang ibabang labi. Tumikim siya at kaswal sinuportahan ito papunta sa kusina. Pagkaupo nito sa silya, may katok silang narinig, sabay ng pagtawag na Rigor sa labas. Maya nakita ipagtimpla ng kape, pagbubuksan ko muna siya, wika niya. When he opened the door, he saw Rigor who was anxiously combing his hair. He is sweating profusely. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Hihiramin ko sanang pick up at kanina pang namimilipit sa sakit ng tiyan si Clara. Dadalhin ko sana siya sa hospital, sabi nito at nag-aalalang tinig. Ginamit ni Bayaw ang sasakyan at wala kaming gagamitin, dugtong nito. Teka't kukunin ko lang ang susi, sabi niya at nagmamadaling kinuha yon. Pagkatapos binigay niya yun sa kaibigan. Maraming salamat Adonis. Tumango siya at minadali na tong umuwi para dalhin sa ospital ang anak nito. Nang bumalik siya sa kusina, nagtatanong ang mga mata, tinignan siya ni Hazel. Hiniram lang ni Rigor ang pick-up at dadalhin niya sa ospital si Clara. Saad niya hindi pa man to na isa sa boses ang tanong. Ha? Bakit? Ano nangyayari sa kanya? Namimilipit daw sa sakit ng tiyan. Paliwanag niya habang nagtitimpla ng kape nilang dalawa. Pagkatapos na upo at humigop, naroon pa rin ang awkwardness sa pagitan nila ngunit pinipilit nilang ignorahin yon. I think tatanggapin kong alok mo na mag-truce tayo. Nagulat si Adonis nang marinig ang sinabi ni Hazel. Di niya inaasahan ito pa ang magbubukas ng tungkol sa bagay na to. Aakala niya hindi dito iko-konsidera ang sinabi niya noon. Mukhang pinag-isipan din itong mabuti ang tungkol dito kagabi. Kung yan ang gusto mo, bakit naman hindi? Pagpayag niya at iniumang ang nakakuyom na kamao. Nakipag-fist bump naman ito sa kanya kaya napangiti siya. Tipid ng ngiti lamang ang iginanti nito sa kanya, pero tigilan mo ng pang-inis sa akin at yumuko ito tinitigan ng mug nito. Nag-aatubilitong ituloy ang sasabihin nito pero determinadong nagtaas ito ng ulo at sinalubong ang tingin niya. Yung katulad ng nangyari kahapon, sana hindi na mauulit yon. Gusto kong pure friendship ang meron sa ating dalawa. Kalimutan na lang natin yung tungkol sa bagay na yon. Anito, walang sisihan ha. Kung gusto mo akong halikan, hindi kita hayaang gawin yon. Maliban na lang kung hahayaan mo ako sa kwarto mo. Hinablot nito ang kutsara at binato sa kanya pero mabilis na umilag siya at tumalakak.
Kasasabi ko lang na huwag mo akong iinisin, pero yan at magsisimula ka na naman. Sekmat nito kaya tinaas niya ang dalawang kamay na parang sumusuko siya. Umirap naman to sa kanya. Hindi ko talaga mapigilan ng asarin ka eh. Yung butas kasi ng ilong mo lumalaki pag naiinis ka. Tumatawang sabi niya. Napahawak to sa ilong kahit lalo lumakas ang pagtawa niya. Lalo pa na makita niyang pinisil nito ang ilong at ginalaw-galaw yon. At nang ipasok ito sa butas ng ilong hintuturo na parang sinusukat ngayon, napahawak na siya sa tiyan niya. Oo nga no, bulong nito. Na ma-realize ang ginawa nito, inirapan siya nito. Kung manliligaw lang kita, matagal na kitang tinanggihan. Mabuti na lang hindi, dalayo ko naman na sa unang subok ko, busted na kaagad ako. Nakangising hirit ni Adonis. Pero seryoso, hindi ka man lang ba naaakit sa alindog ko? Ay mo ba talagang matikman muli ang halik ko? Pabirong tinaas niya ang suot at lumantad ang 8-pack abs niya. Tinapik pa niya yon at kinindutan si Hazel. Pinaikot ang mata sa kanya. Kahit pa ipakita mo sa akin ang mga yan, hindi ako maaakit sa'yo. Hayag nito. Ayaw mo talaga to. Nakakatakam kaya? Nanunokso pa rin giit niya. Dinaya pa niya ang mga nagpa-bodybuilder at ilang post ang ginawa niya. Di talaga uubra ang pangaakit mong yan, Adonis. Matigas na bigkas nito. Pero di nakaligtas sa kanya ang pagkibot ng labi nito. Of course, aware si Adonis na naaakit to sa perpektong katawan niya. Subalit ay niyang ipahalatang alam na yon. Dumaan kasi ang paghanga sa mata nito na agad nitong tinago sa pamamagitan ng pag-irap nito sa kanya. Sayang. Kung nakiusap ka sanang hahaplusin at ihimasin mo'y willing naman ako. Ani at binaba ng kanyang damit. Lihim siyang napangiti na makitang panghihinayang sa mata nito habang nakatitig sa may abdomen niya. Wala naman akong mahihimas dyan sa tiyan mo. Taliwas nararamdamang wika ni Hazel. Marami na ako nakitang ganyan sa Amerika. Mas kaakit-akit pa kaysa sayo. Eksahiradong napahawak siya sa dibdib at naupo sa silya. Ani mo nasaktan ng sobra. Lord, bakit ba ganito na lang? Kontangyan ako ng magandang dilag na to. Gwapo't makisig naman ako. Nagdadaramang usal niya. He even shed the crocodile tears. Para kang sira. Nakabungis-ngis na sabi ni Hazel.